Sabihin natin righteousness. Tamang pili, tamang pagpili para mamuhay tayo ng masaya kaysa dati. Ang tinuro ko po sa inyo last week ay real transformation ay nagaganap only through the presence of the Holy Spirit. Maraming gusto magbago pero wala ang banal na Espiritu Santo. Ang pagbabago ay nagiging temporary lang. Pero sa mga may Holy Spirit, ang pagbabago ay tuloy-tuloy. Sabi ko, ang may Holy Spirit, ang pagbabago ay tuloy-tuloy. Taas ang kamay na ang pagbabago dahil ni Holy Spirit ay tuloy-tuloy. Hindi ka na pabebe. Amen? Wala na ritong pabebe. Wala na ritong dagtang papaya. Yun. Wala na ritong ang buhay ay hindi ka aya-aya. Lahat tayo ay kitang-kita ni Lord. Lahat ay lantad sa harapan ng Lord. At wala na sa ating nananakit sa damdamin ni Lord. Wala na. Amen. Pag nasasaktan natin ang ating kapwa, kay Lord natin niyang ginagawa. Ano man ang ating gagawin sa ating kapwa, kay Lord natin niyang ginagawa. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ano man ang ating ginagawa sa ating kapwa, mabuti man o masama, kay Lord natin niyang ginagawa. Kaya naman, ang aking pong ituturo, para hindi natin masaktan ang damdamin ng Lord, ang aking pong title, New Heart, New Life. Sabihin mo sa iyong sarili, New Heart, New Life. Gusto mong magkaroon ng masayang future, buhay, you need to have a new heart. Bagong puso. Bago ang puso, bago ang buhay. Bago ang puso, bago ang pananaw. Bago ang puso, magandang asal. Maayos ang puso, maayos ang future. Ezekiel 36:25-26. Ito ay sabi ng Panginoon sa mga Israelitang pasaway. Sa mga Israelitang may stubborn heart. Sa mga Israelitang matitigas ang ulo bilang bayan ng Diyos. Ito ang sinabi ng Panginoon. Then I will sprinkle clean water on you. Medyo taklob yata kayo, nitong tripod. Sino po yung taklob ng tripod? Hindi nakikita ang binabasa? Taas po ang kamay. Ayun. Ilan po kayo dyan? Paano kaya? Transfer tayo dito sa kabila. Para mahalaga po kasi makita nyo. Taklob yata kayo ng tripod. Pwede kayo mag-transfer. O pwedeng i-move yan, going there. Pwede? Kita mo yan dyan, Pastora Rose? Hindi taklob ng tripod? Hindi? Parang nasilip kang gayon. Baka taklob. Kita naman. Huwag kayong papayag kasi we are in the place of worship and ang pakikinig ay act of worship. So, sabay-sabay tayo para kayo makasabay sa pagbabasa. Kailangan kita. Yan. Move kayo little bit. Move sideward. Move sideward para makita. Doon sa linya ng Pastora Rose. May upo ang dalawa oh. Yeah. Okay. Kita na? Huwag kang papayag na hindi mo kita kasi magtataka ako. Pag sabi ko, sabay-sabay tayo, tapos hindi ka nakakapagbasa. Hindi pala kita. Sige, sabay-sabay po tayo. With understanding, in Jesus' name. Then I will sprinkle clean water on you. Si Lord po ang nagsasalita. And you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Lilinisin daw yan. Trabaho yan ni Lord, ang maglinis.
ang mag-sprinkle ng clean water. I will give you a new heart. Sabihin natin, wow. I will give you a new heart. Konti pa nakarinig. I will give you a new heart. And a new spirit. And I will put within you. New spirit, I will put within you. New heart, sabihin natin, new heart. O, ideklara mo sa iyong heart. New heart, new spirit, God will put in me. Basahin natin sa Tagalog. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Say, hallelujah. Praise the Lord. Sino yung masaya roon? Hindi mo kayang baguhin ang puso ng iba. Hindi mo kayang paltan ng puso. Si Lord lang ang may kakayanan to have a heart transplant. Ano po sa ating binasa? Ang gagawin ni Lord? Surgery. Ano sa ating binasa? Ang gagawin ni Lord? Heart transplant. Sino ngayon ang makakaranas ng heart transplant o nakaranas na? Pumalakpak sa Panginoon. Kaya nga tinuro ko sa inyo nung isang linggo, walang pwedeng bumago sa tao maliban sa banal na Espiritu Santo. Walang pagbabago at kung meron man, ito ay temporary lang. Kapag ang tao ay walang banal na Espiritu. Pero kapag isang tao ay may tunay na banal na Espiritu Santo, makikita mo sa kanya a new heart and a new life. Sino rito ang may new heart and new life at yan ay kitang-kita ng iyong kapwa? Because of the Holy Spirit. Ang linaw ng sinabi ni Lord, I will give you. Hindi niya sinabing, I will improve you. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Jeremiah 17:9. May problema ang puso ng tao. At alam yun ng Panginoon. Kailangan lahat ay ma-born again. Kailangan lahat ay makakilala ng totohanan sa Panginoong Jesus. Unless the person receive Christ as Lord and Savior, walang pagbabago. A new life, a new heart. May new life kung may bagong puso. Basahin natin sa Tagalog. Wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan nyo at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, may pagbabagong magaganap. Once ang isang tao'y lumapit sa Panginoon, ang veil ay matatanggal ang talukbong. This is because when a person turns to the Lord, the veil will be lifted up. Matatanggal ang talukbong sa kaisipan. Yan po ay tinuro ko sa inyo last week. At doon, wiwisikan, malilinis. Sino ang malilinis? Ang puso, ang mga taong born again. Tunay na born again. Tunay na may Holy Spirit. Taas ang kamay na born again, may Holy Spirit. Palakpak mo yung dalawang kamay sa Lord. Kaya mababago. Ang taong hindi nababago at ikino-complain ka pa rin sa ugali mo, you need to undergo a heart transplant. Sabihin mo, heart transplant. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Heart transplant. Heart surgery ang gagawin ni Lord. At ang matigas niyong puso ay magiging pusong masunurin. All we need to do is always
to have a daily surrendered life. Sabihin natin, daily surrendered life. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu upang maingat niyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Bagong espiritu, the Spirit of Christ. And God does not just improve us. Again, binanggit ko na ito kanina. He completely replaces our sinful heart with a new one. Trabaho yan ni Lord. Kaya ikaw ay naiinis. Dun sa iyong sinasabihan ay hindi marahil nababago. Naiinis ka. Pero alalahanin mong sinabi ni Lord, I will sprinkle, I will change your stony heart with a heart of flesh. Hindi ikaw. Hindi ikaw. All you need to do is to pray. All you need to do is to show the Christ-like character. Hindi ka maiinis. Pwede kang magsalita, pero may peace ka. That is the person having a new heart. Andiyan ba tayo? Heart transplant, heart replacement. It is God's ultimate surgery. Nakikinig po tayo? Wala tayong ibang kausap sa cellphone? Wala tayong ka-chat? Respect the Word of God, please. Heart transplant, heart replacement. God's ultimate surgery. Basahin po natin, Ezekiel 36:26. I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sabi mo, partner, kumusta ang puso mo? Hintayin mo ang sagot. Hintayin mo ang sagot. Sige, partner, kumusta ang puso mo? Anong sagot? Bago na. Okay lang ngayon ang marinig. Bagong puso. Kaya si Lord ay nag-glorify. Sa may bagong puso, ang Lord lagi napaparangalan. Pero sa ang puso ay matigas, ang Diyos ay nasasaktan. Sabi mo sa iyong katabi, partner, ang pusong matigas, ang Diyos ay nasasaktan. Pero sa pusong malambot, may pakialam, may pakiramdam. Bakit? Ay buhay eh. May, siya'y nasasaktan din kapag nasasaktan ang kanyang kapwa. Kaya ang tendency, i-speak blessing. Yan po ang may bagong puso. God transforms a person from the inside out by giving a new heart and a new life. Ang pagkilos ng Panginoon ay internal, going to outward, panlabas. So heart transplant, heart replacement, God's ultimate surgery. The need for a heart transplant. Kailangang magkaroon ng spiritual heart surgery to everyone na may pusong bato. Why? Kung papaano ang physical heart nagkaroon ng physical heart failure, ito po'y dumadaan sa heart transplant. May kilala po akong ilan. Nag-undergo ng heart transplant. Nagka-problema na ang puso. Kaya tayo ay nakontaminate ang ating human heart or human spiritual life because of the sin of Adam and Eve. And we need a heart surgery, a heart transplant. At walang makakagawa niyan kundi si Lord.
Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, maniwala ka. Nakontaminate tayo noon ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Nakurap ang isip. Kaya kailangan ang spiritual surgery na makakagawa lang yan si Lord. Palakpakan natin si Lord. At maging sa ating mga kaibigan, temporary ang pagbabago. Kaya kung ikaw ay may kaibigan na hindi pa totoong Lord si Lord, expect mo ang pagbabago ay hindi nagtutuloy-tuloy. Pero ang kaharap ko rito at nasa online ng mga tunay na born again, ang pagbabago ay tuloy-tuloy. Binabago tayo ni Lord araw-araw. Sabihin mo, ilakasan mo, iparinig mo yan sa kasama mo sa bahay. Binabago ako ng Lord araw-araw. Lahat po ba'y nagsasalita? Pakinig ng iyong kasama sa buhay? O once again, sabihin natin, ako nga naka-live eh. Binabago ako ni Lord araw-araw. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, pero ang kaya kong gawin ay hilingin kay Lord, change my heart. Change the way I think. They change the way I react. Sige, sabihin mo ngayon kay Lord, Lord, change my life inward. I want a new heart. I want a new life. Sabihin mo yan kay Lord. Sabihin mo yan kay Lord. Change me, Lord. Change my heart. Change the way I think. Baguhin yung aking perspective na mali. Pananalitang mali. At ito'y magaganap lang kung babaguhin mo ang aking puso. Lahat po ba'y nagsasalita? Sige, pumalakpak ka nagsasalita, magaganap, patulan mo Lord, patulan mo ang sinasabi ng bawat isa. Baka merong hindi nakapagsabi. Baka may nasa CR na bagong dating. Kaya po, inuuna po muna natin ay mga offering, announcement. During the announcement, pwede na po kayong lumabas. Para sa word, wala na pong galing labas na papasok. As much as possible, walang mahuhuli. Kasi ito po ay word of God. By the grace of God, ay pinag-aralan po natin kung papaano, ni-line up kung papaano. Maging mga nasa online. Malapit na pong dumating ang Lord, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Kaya po, God willing, unahin po lagi natin ay mga announcement and everything para yung ibang iihi ay makaihi muna. And during the Word of God, ay mataimtim na po kayong nakikinig. May lumalabas po kasi, nagtatagal sa CR. Bago makabalik, marami nang nasabi. So like a physical heart failure needs transplant. Physical heart failure needs transplant. So spiritual heart is corrupted by sin of Adam and Eve. So repair is not enough. Replacement is needed. Hindi po makakatulong yung repair lang. Kailangan po nating maunawaan, kailangan ikaw ay totoong born again na si Lord ang Lord and Savior mo. Kailangan genuine ang faith mo, genuine na yung love, ang relationship. At dahil genuine naririyan, nasa iyo si Holy Spirit na siyang makapangyarihang babago. Kapag maraming complaint, napapag-usapan ka sa ugali mo, you need to pray. A short prayer, help me, Lord. Change my life. Change the way I talk, I speak. Change me, Lord. That is a short prayer. Na sa Bible, nung si Elijah at si Ahab ay nag-showdown kung sino ang totoong Diyos, at alam nating totoong Diyos ang kay Elijah, may silang ang ginawang panalangin ni Elijah at tinugon siya ni Lord. Ang kay Ahab ay talagang walang patib na pananalangin, natupukin ang kanyang handog, nanalangin siya sa kanyang Diyos na hindi naman siya tinugon dahil fake ang kanyang Diyos. Pero si Elijah, short prayer, filled with faith, totoong panalangin, bumaba ang apoy mula sa langit, tinupok ang handog at kaloob ni Elijah. Kapatid,
Short prayer asking, Lord, help me. Lord, forgive me. Lord, change the way I think. Lord, change the way I speak. Lord, change my heart. Short prayer, pero yan ay napakahalaga. Dahil ang Diyos nating makakasama sa langit ay banal. We cannot be perfect. But alam din ni Lord kung paano mo dinidesire ang pagbabago. Nagsisimula yan sa prayer, sa surrendered life, yielded life, pag-amin ng pagkakamali. Repair is not enough. Replacement is needed. A broken motherboard cannot be fixed by restart. It must be replaced. Ganon din sa ating buhay. Hindi mo, kagaya ng bunga ng prutas, yan ba'y i-repair mo? Rotten fruit? Papatak na yan. Hindi mo yan mai-repair. Ganon din ang buhay natin kung yung bulok na ang nagiging bunga ay bulok. Kailangan mong ayusin ang roots. Tama po ba? Ganon din sa buhay natin kung ang bunga natin, hindi nakikita ang bunga ng Holy Spirit, ayusin ang puno. And God is our vine and we are the branches. Ayusin natin ang relasyon. See to it that our relationship with Christ, lalo ngayon na mas malapit nang dumating ang Panginoon, and we believe there will be a rapture of the church. Pero ang tanong, paano kung hindi mangyari yun? At mauna ang tataka ng 666. Kumusta ang ating faith? Kumusta ang ating pagsunod sa Panginoon? Walang isa mang mapatatakan sa kamay at noo ng 666. Hindi baling, ikaw ay magutom. Huwag ka lang matatakan. Yan po ang mangyayari kapag nauna ang tataka ng 666. Di baling gutom. Huwag ka lang magpapatatak. Pag ikaw ay natatakan, sold out ang kaluluwa mo kay Satanas pa impyerno. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Bakit magkakaroon ng tatakan? Magkakaroon ng one world government. Magkakaroon ng false prophet and yung tinatawag natin na po. Mark of the beast. Na magkukunwaring siya yung Messiah. Kaya kailangan po maging taimtim tayo sa pakikinig, seryosohin natin ang relasyon natin sa Lord. Lalo tayong laman ng church, laman ng mga activities. We need to be to make our heart pure. From glory to glory. Yan itinuro ko sa inyo noong isang linggo. Si Holy Spirit ang bumabago sa atin from glory to glory. Say amen. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. New habits, new goals, new lifestyle. Godly character. Seryosohin po natin, ito pong pagkakaroon ng new heart for a new life. The problem of man is not just behavior. It is the heart. Ang puno ng hindi magandang ugali ay puso. Kailangan ipaayos kay Lord day after day. True change is not external. It is internal. Number 1. Hanggang 4 lang po yata ako kanina o 5. Ito po yung hanggang 9. Next week ko po itutuloy. The old heart produces the old life. Old heart
stony heart, walang makikitang pagbabago. Kung meron man, temporary. Walang ganang makinig ng salita ng Diyos. Meron pong talukbong. Pero ang kaharap ko dito, gising na nakikinig ng salita ng Diyos. Pumalakpak ang tulog. O wala. Paano naman papalakpak ang tulog? Yan ang mga may new heart. Ikaw ay masiglang nakikinig dahil sa pagdating ng pagsubok, ang bubunutin mong tabak ay salita ng Diyos na iyong narinig. Para ikaw ay magtagumpay sa kaaway. So the old heart produces the old life. 17:9 ng Jeremiah. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Sinabi na yan ni Lord. Kita niya sa mga Israelita. Kaya ang sabi ni Lord, I will sprinkle you. Even sa mga born again ngayon. Kita paniwalaan po natin ang tunay na born again, na may Holy Spirit of God. Nababago ka araw-araw. Papakita ko po mamaya sa inyo ang may heart of stone and may heart of flesh. Ito ang characteristic ng old heart. Sinful desires. Wala lang sa kanyang paggawa ng kasalanan. Okay lang lagi. Why? May lumang puso. Sanay na siya. Pero sa may bagong puso, may konsensya. Alam niyang nasasaktan si Lord. Why? Si Holy Spirit ay nasa kanya, kinokonvict siya. Hindi siya mapakali. Yan ang may Holy Spirit. So, characteristic of the old heart, sinful desire. Naroon pa rin yung worldly desire. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, partner, wala kang old heart. Hindi ka na nagnanasa ng makasalan ng pagnanasa. Sabihin mo yan sa sarili mo. Sabihin mo yan, I have a new heart. Wala akong old heart. Wala akong sinful desires. Wala akong pride and selfishness. Wala akong galit and unforgiveness. Ako'y palapit ng palapit kay Lord. Yan ang mga may new heart, lumalapit, pero opposite ng may old heart, Sunday attendees. Pero malayo pa rin ang puso sa Lord. Pero ang may new heart, buhay na buhay sa pagsamba, sa pakikinig. Buhay na buhay kapag ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Patingin ang kamay na masaya ka at masigla na nakikinig dahil you have a new heart. Palakpak mo yung dalawang kamay kay Lord. Gusto mong mabago. Gusto mong mabago? Short, powerful prayer. Change my heart, Lord. Sige, close your eyes. Bow down your heads. Sabihin mo, ayon sa Panginoon, wala na sa iyo mga characteristic ng may old heart. Sinful desires. Sabihin mo, Lord, wala na akong pagnanasa. Sa makasalanang pagnanasa, wala na. Meron akong new heart. Create in me a new heart, Lord. Wala na rin sa akin ang pride at selfishness. In Jesus' name, Lord, forgive me, forgive me. Kung ako'y may sinful desire, change my heart. Kung ako'y may pride and selfishness, change my heart. Kung ako'y may anger and unforgiveness, change my heart. Forgive me, Lord.
Kung ako'y sa halip na palapit sa iyo ay lumalayo, change my heart, Lord. Baka ako'y lumalapit lang sa mga activities, pero ang puso ko'y malayo. Ngayong araw na ito, change my heart, Lord. Cleanse me. Cleanse me from within. Cleanse me, Lord. I surrender my life to you, Lord. I surrender. Natutuwa si Lord na ikaw ay nagpabago. Natutuwa si Lord. Palakpakan mo ang Panginoon. When a person has this character as an old heart, the result is a broken life. Ayaw ni Lord na maranasan mo yung broken life. Whole life ang pangako ni Lord, John 10:10b. Pumunta sa dito sa 10:10a ng John, pumunta si Satanas upang magnakaw, to kill, steal, and destroy. But God Himself, Jesus Christ, came on earth to give me a life that is abundant. A life that is to the fullest. A happy life. A peaceful life. Yan ang ino-offer ni Lord. Kahit may problema, may peace ka. Sino yun? Because you have a new life, a new heart. Ang lumalabas sa bibig mo ay encouraging word. Kung noon ang mga lumalabas sa bibig mo, discouraging word, iba ka na ngayon, you have a new heart. Sabihin mo sa iyong sarili, you have a new heart. You have a discouraging word. Hello? Pumalakpak ang nagsasabing, you have a new life because you have a new heart. Yun po ang ending, broken life. Kapag nanahan sa sinful desire, kapag nanahan sa pride, nanahan sa unforgiveness, lumalayo sa Lord, broken life. Pero mga naririto, ang buhay ay pabago ng pabago, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, palapit ng palapit kay Lord. Shout hallelujah! Ang kaharap ko at maging nasa online, ang buhay natin palapit ng palapit kay Lord, kaya tayo pabago ng pabago. Taas ang kamay because of the Holy Spirit, tayo pabago ng pabago. Shout hallelujah! Palakpak natin dalawang kamay. Thank you, Lord. A person may try to stop bad habits, but eventually returns because the heart is unchanged. Bumabalik ang dating ugali. Why? Because ang puso'y hindi na bago. Kaya wag kayong uuwi na hindi nyo hinihingi kay Lord, change my heart. Oh, God. Yung kinanta po natin nung isang linggo. May I be like you. Kung hindi nagbabago ang puso, paulit-ulit ang pagkakasala. Pero sa kaharap ko ngayon, walang pagkakasalang umuulit. Wala. In Jesus' name. Why? Si Holy Spirit ang nagtunay na Lord, si Christ ang Lord ng buhay natin. At kung maulit man, agad mong sinasabi, Lord, ayaw ko nito. Sino rito nagsasabing pag nauulit ang inaayawan mo, sinasabi mo, Lord, ayaw ko nito. Ngayon, yumuko ka't pumikit, meron bang naulit? Sabihin mo, Lord, ayaw ko nito. Yun, ayaw ko ng mga nauulit na pagkakasala. Ayaw ko. Ayaw ko. Alam mo, pag sinabi mo, ang bilis ng kilos ng banal na Espiritu, there will be a great transformation. He is the transformer of our life. Oh Lord, thank you for hearing the prayers of everyone. Say hallelujah. Number 2, God promises a new heart. Pangako ito ni Lord, I will sprinkle a clean water. I will give you a new heart and a new spirit.
Pangako yan ni Lord, lakaran natin yan. Kung nilalakaran natin, ako'y magaling na sa lahat ni Jesus. Kung nilalakaran natin, ako'y pinatawad, kaya ako'y pag nanalangin, ako'y naririnig. Lakaran din natin, meron ka ng bagong puso. Sabihin natin, pangako yun ni Lord eh. Lalakaran ko yun. May bago ka ng puso. Pangako yun ni Lord eh. Lalakaran mo yan. Makikita yan ng kapwa mo. Amen? Because of the Holy Spirit. God promises a new heart. And I will give you a new heart. Pangako ni Lord. And I will put a new spirit in you. Si Lord yan. Lakaran mo yan. Pag ikaw'y nagkamali, ask forgiveness. And then, Lord, ayaw ko nito. Change my heart. Change my desire. Change my desire. Yan ang may Holy Spirit. And I will take you. I will take out your stony, stubborn heart. Ano raw po yung heart na meron tayo dati? Stony, stubborn heart. And give you a tender, responsive heart. Wow. Anong ipapalit ni Lord sa matigas na puso? A responsive, a tender, a caring, a loving heart. Taas ang kamay na pinaltan na ni Lord ang stubborn, stony heart ng tender and loving heart. Pumalakpak ang kamay sa Lord. Amen? You will continue to love even the unlovable. At isasalang ka ni Lord diyan to test you. Yan po ay aking mentoring nung pong mentoring sa area pastors 95. To be exact ang umaten. That Jesus is the refiner's fire. Hindi siya papayag ng isasama niya sa langit ay hindi totoo ang pag-ibig sa kapwa. Hindi siya papayag. Idadaan ka sa apoy. Sa apoy, pag idinadaan, naaalis sa ginto ang mga nagpapatigas. Ganon din sa puso ng tao. Idadaan ka sa apoy ng pagsubok para matanggal ang mga nakadikit na kasalanan. Say hallelujah. Sinong may gusto noon? Yes, mahal tayo ni Lord eh. So I will take out your stony and stubborn heart and give you a tender, responsive heart na nagre-response sa gusto ng Lord. He will remove hardened heart. He will give responsive heart. Sino yung may responsive heart? Sino yung tatanggalan ni Lord ng stony heart? May kakunti naman na nagsasalita. He will put His Spirit within us. Stone versus flesh. Ano yung stone? Matigas. Walang buhay. Bato eh. Wala ritong may pusong bato. Walang pakiramdam. Ang may pusong bato ay walang pakiramdam. Hindi nararamdaman ang damdamin ng kanyang kapwa. Pusong bato. Insensitive. Wala ditong ganyan. Hello? Ay, tahimik natin. Stone, ito ay cold, unfeeling, and unresponsive. Wala lang. Sabihan mo na sabihan, wala lang. Unresponsive. Hindi nakikinig sa word. Kinakausap ni Lord sa mga different activities through the word. Wala lang. Unresponsive. Always remember mga kapatid, ang nagpapakataas ay mararanasan ang pagbagsak. Pero nagpapakababa ang mararanasan ay itataas. Ano yung flesh? A heart of flesh. May pakiramdam yan, buhay.
alive, sensitive siya sa nararamdaman ng kanyang kapwa. Kaya ayaw niya makakasakit. Sino rito ang ayaw na ayaw makakasakit ng damdamin? Aside sa akin, ayaw na ayaw ko po makakasakit. Sino rito ang ayaw na ayaw makakasakit ng damdamin? Taas ang kamay. Yan ang may heart of flesh. Yan ang may heart na binago ni Lord. Kasi ang nasasaktan is si Lord. Kasi tayo created by God according to His image. Kaya tinuro ko sa inyo that sometimes the Holy Spirit is rejected. He was grieved. Nagigrieve siya. Kapag may kasalanan tayong ginawa, ayaw nating aminin. May kasalanan tayong ginawa, pero ayaw nating mag-sorry. Alam po ninyo, ang may taong may pride, nagkamali na ayaw pa mag-sorry. Sabi mo sa iyo katabi, partner, hindi ka gayon. Hindi ka nahihirapang mag-sorry. Kasi, you had a heart that is renewed, na bago na. Si Lord ang great surgeon. Supernatural po yang wonders, supernatural move of God to change our heart. Why? Alam ni Lord ang puso ng tao. When God changes the heart, He changes the direction of life. Yun po ang naranasan ko. Binago ni Lord ang desire ng puso ko. Nasabi ko na po yan nung linggo. Hindi ko na po babanggitin. Pakinggan nyo na lang po sa YouTube. At ikaw rin. Unti-unti habang tayo'y nagsusurrender ng buhay natin, hindi naman totally agad total surrender, pero gradually, you want to surrender everything and you are saying, Lord, behind the anointing, behind every good works na nakikita sa akin, ikaw yan, credit is all yours. You know what? May iiba ang desire ng heart mo because of the Holy Spirit. Because you are saying, Lord, ikaw sa likod ng magaganda, ikaw ang magaling, ikaw ang mabuti, ikaw. In our weakness, your power works to the best. Ang gusto lang ni Lord, yung surrendered life. Babaguhin niya yung desire na mali. Sino may gusto noon? Surrender everything unto Him. Surrender everything. Hindi ko ito, Lord, kaya. Itong sitwasyon na ito, God is not after your situation. God is after your heart. At magkakaroon ng pagbabago. Hindi mo lang ipag-pray ang mabago yung sitwasyon. Ang mabago ay puso. Are you listening? Magiging mas masaya ka kaysa dati. Sabi ko, magiging mas masaya ka kaysa dati. Ang kaharap ko ngayon ay magiging mas masaya kaysa dati. Mas magiging blessed kaysa dati. For as he thinks in his heart, so is he. Proverbs 23:7. Kaya kailangan tama ang laman ng isip. Kasi kung ano daw ang laman ng isip, yun ang magaganap. And because my mind and your mind is filled with this prayer, change my heart, renew my heart. May I be like you, Lord. So yun ang magaganap. So as the mind thinketh, as for us he thinks in his heart, kung anong laman ng puso, yun ang mangyayari. Kaya ang kailangan i-replace mo ang lahat ng mali sa isip na nasa puso, i-replace mo yan ng word and the promises of God. And you will live victoriously. Kung ano ang laman ng puso, samahan niyo po ako. Proverbs 23:7 in Tagalog. Kung ano ang laman ng puso, iyon ang nagiging buhay ng tao. Kapag ang laman ng puso mo ay si Lord, so what do you expect? Masaya, kahit ano lang, simpleng buhay, masaya ka pa rin. Kaya ang gusto ng Diyos ay hindi lang baguhin ang ating paligid.
Gusto niyang baguhin ang ating puso. Araw-araw, magpabago tayo. Why? Araw-araw may nakukumit tayong mali, marahil. Magpabago agad, Lord, ayaw ko nito. Nandiyan po ba tayo? Kung isa-summarize itong aking sinasabi, ay ang sasabihin ko, gawin natin, pag tayo nagkamali, sabihin natin, ayaw ko nito, Lord. Baguhin mo ako. God's ultimate surgery, new life, o new heart, new life. Si Lord ang gumagawa ng surgery na supernatural. Saan ito naganap? Basahin natin sa Tagalog, ang binasa natin sa English. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Wow! Ulitin ko, kung ano yung maririnig, hindi kayo mag-react. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Hallelujah. Thank you, Lord. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu, sabi ng Panginoon, upang maingat niyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Wow! Makakasunod tayo sa gusto ng Panginoon because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit over our spirit. Kikilo si Holy Spirit over our spirit, magmamanifest outward. Number 3. Point number 3. So, anong point number 1? Anong point number 1? Old heart produces the old life. Number 2, God promises a new heart. And number 3, God knows the condition of our hearts. Alam ni Lord ang laman ng puso natin. Alam ni Lord ang kondisyon ng iyong puso. Jeremiah 17:9. Ang puso ng tao'y mapanling lang. Alam ni Lord. Higit sa lahat. At hindi ito malulunasan. Sino ang nakakaunawa nito? Hindi raw malulunasan. Pero may pangako si Lord. A new heart I will give you when you receive wholeheartedly Lord Jesus as your Lord and Savior. Kita ni Lord ang sitwasyon ng ating puso. Kita ni Lord ang mga nakadikit na kasalanan sa ating puso. Hayaan mo ngayong araw nito matanggal ang nakadikit na yan kung iso-surrender mo. Close your eyes. Alam mo sa sarili mo kung ano yung mga nakadikit. I-confess mo yan sa Lord. Hingi mo ng tawad. At sabihin mo, inaayawan mo yan. And you will have a renewed heart. Nung pamahanan tayo bigyan ng Panginoon, nung tanggapin natin si Christ, binigyan niya tayo, pinagkalooban ng Holy Spirit. Binigyan niya na ikaw at ako ng new heart. Yun ang totoo. Nilinis niya tayo, winisikan niya tayo. With a clean water. Ngayon ang kailangan renew the heart. Renew the spirit. Kagaya ng panalangin ni David. Renew the heart. Renew the spirit. Kaya matanggal ang lahat na nakadikit na kasalanan. Sige, as you confess, unti-unti, kung papaano si Saulo natanggal ang kaliskis sa mata. That is the supernatural move of God. There will be a supernatural move of God when you humble yourself. Do you believe that? There will be, ang sinasabi ko po, there will be a supernatural move of the Holy Spirit when you humble yourself and you
Confess everything. Come on, confess. Hindi pa tayo tapos. Confess. There will be a supernatural move of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Minsan mukha tayong okay sa labas, nakangiti, mukhang successful, active sa ministry, pero alam ni Lord sa loob may pain. Sometimes may guilt, sometimes may takot, sometimes may bitterness and loneliness. Kaya yang ayusin ni Lord. Puso ang mahalaga sa Lord. Maaayos kagaya ng puno. Ang bungay hindi na may i-repair ang bunga ng puno. Ang kailangan dyan ay ang roots ay mabago para sa magandang bunga. Ngayon, tayo ay binibigyan ng Lord ng kanyang salita. The promise of God is the new heart. Yan ay binigay sa iyo at sa akin nung tayo makakilala sa Kanya. Ngayon, na-contaminate marahil because of pain and hurts and wounds. Hindi man nakikita ng tao ang laman ng puso natin, nakikita yan ng Diyos. Thank you, Lord, for a renewed heart, renewed mind. Salamat, Lord. O Diyos, kahit kailan, di ka nagbago. Sa pagtawag ng bawat isa, nariyan ka. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Dumaloy ito sa magandang kalusugan. Ang pagbabago ng puso, dadaloy ito sa iyong buhay, pisikal, pinansyal, material, emotional. Let it be done, Lord. Say hallelujah. Again, ang bulok na bungay, di nyo kayang i-improve. Kailangan ng baguhin na tayusin. Paltan ay ang roots. Ang Diyos ay hindi lang nagre-repair ng buhay. He transformed the heart. Kaya sinabi niya, a new heart also will I give you. Great transformer ng buhay si Lord. Palakpakan natin si Lord. Amazing si Lord. Siya lang ang makakagawa ng supernatural. At ang surgery, a heart transplant, walang ibang makakagawa kundi si Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Number 4, God gives through transformation. Dito yata ako natapos, yes. Number 4. Dito ako matatapos. God gives through transformation. Ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na pagbabago. Palakpakan natin our amazing supernatural God, God of wonders and miracle, most loving Father, our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, the Holy Spirit, our Comforter, our Master Teacher. Siya ay laging naririyan. Sige, palakpakan natin, papurihan, parangalan, luwalhati, dakilain. The great transformer of life. God gives through transformation. Hindi sinabi ng Diyos, I will improve your old heart. Ang sabi niya, a new heart also will I give you. Ang bagong puso ay galing kay Lord. God does not merely improve people, He transforms them. Sino rito ang talagang gustong-gustong mabago? Taas ang kamay, sabi mo, Lord, change my desire, my sinful desire. I want to be changed, renewed by day by day, by your power, O dear Holy Spirit. I surrender everything unto you. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Therefore, if any man or be in Christ, is a new creature. All things had passed away. Behold, all things are become new. Lakaran po natin ito.
Ito po ay noon pa. Ito nga po ay awit. Di ko na po, ito po yung awit. Yung bagong awit ngayon, ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ay, ganito, paganda ng paganda. Mamaya bago tayo umuwi, okay lang? Ha? Nakahanda pa yan? Kaya dear, nakahanda yon. Kapag binago ang ng Diyos ang puso, ito magaganap. Makinig po kayo. Ito ang totoo. Tingnan mo ang sarili mo based sa sasabihin ko. Kapag binago ng Diyos ang puso, anumang galit, mapapalitan ng peace. Mapapalitan niya ng peace. Hindi ka magagalit. Sa asal ng iba, hindi ka magagalit. May peace ka. Ay, kaya yan baguhin ni Lord. Ay, pagpe-pray ko yan. Hindi puputak ka na ng puputak. Huwag mong kukuhanin ang trabaho ng Panginoon. Sabi mo sa iyong kaliwat ka ng partner. Ang linaw ng sinabi ng Panginoon, siya magbibigay ng bagong puso. Siya ang babago sa iyo at sa akin. Sinabi ko na po yan noong 1 linggo. Kailangan magsalita ako. Sige. Pero see to it, walang galit. Ang isang tunay na may bagong puso, nagsasalita at nangangaral, pero may peace. Over sa kagalit, may peace. Pag wala ka ng peace, hayaan mo, sabihin mo kay Lord, change my heart. Pag wala kang peace, sa nangyayari at nagaganap sa sitwasyon. Why? Example po natin, greatest example is Christ Jesus. Full of peace siya sa mga umaatake sa Kanya. Hindi siya nagre-resback. Even to the point of death. Hindi siya tumawag ng apoy mula sa langit para tupukin ang mga nasa harap niyang nagpako kay Jesus. No. Hindi niya pinagbibikaan ng kung ano-ano. Mga wala kayong utang na loob. Walang ganyan. Wala. Ano meron si Christ? Peace. Ano meron ka at ako sa harap ng sitwasyong hindi maganda? Peace. Yan ang may pusong tunay na binago ng Lord. Palakpak kay Lord. May peace. Sa kabila ng ginawa ng iba, ng maaway sa'yo, may peace ka. You are praying and you are blessing them. You have peace. Mahimbing pa rin ang tulog mo. Normal pa rin ang BP mo. Why? Why? Kasi masaya ka. Masaya kang nagtutuwid. Hindi ka naiinis dahil tinutuwid mo ay ayaw kang sundin. Masaya ka pa rin. Ginawang ka ng mali. Iyan si Christ. Example natin is si Christ. Hindi niya sinabing, langit, magbaba ngayon ng apoy dito sa itong mga ginawang kong himala. Tapos ako ipinapsok. Ako ipinako. Walang ganyan. Andiyan ba tayo? Ang isang may tunay na puso galing sa transplant na ginawa ni Lord o nakaranas ng spiritual surgery, spiritual transplant, heart transplant, anger becomes peace. Napapalitan ng galit ng kapayapaan. Yan po ang totoo. Example natin is si Christ. Pwedeng sabihin na hindi pa ako gayon, mangyayari pa rin yun. Sabi ni Lord, from glory to glory. Binabago tayo ni Lord. Huwag kang mabahala. Hawak
Hawak ko ang faith. Hawak ano? Sino may hawak ng faith? Sino? Ako. Hawak ko ay faith. Yan. Yun. Hawak ko ay faith. Hindi pa ako ganon. Marahil sasabihin mo, Reb, hindi pa ako ganyan eh. Pumapatol pa ako. Huwag kang mag-alala. Kakantahin natin mamaya at idideklara, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo, ang pag-ibig ko, ang pag-ibig mo ay laging tapat. Nabago ang kanta, no? Kanina iba yung ating kakantahin eh. Biglang marami tungkol sa pagbabago. Hatred becomes love. Totoo po yan. Tayo nga, ikarapat dapat ng kamuhian ng Diyos. Ay napalta ng pag-ibig eh. Ay siya nag-alay ng kanyang buhay eh, para sa mga pasaway. Example natin is si Jesus. At kaya tayo naririto, tinuturuan tayo kasi ang langit ang ating tunay na tahanan. At habang tayo nasa lupa, nagki-create si Lord ng Christ-like character. Sabi mo, partner, tanggapin mo ang totoo. Nagki-create si Lord ng Christ-like character. Pumalakpak ang mga tunay na born again. Hindi pa nangyayari na yung anger ay maging peace, na yung hatred ay maging love. Binabago mo ako araw-araw. Pero kailangan mangyari yan. Kapag nananatili pa rin ay anger at unforgiveness, ay doubt ka na, mag-doubt ka na. Dahil may pangako si Lord. Bibigyan ko kayo ng bago. Ang inyong masuwayang puso, papaltan ko ng masunurin. Sinong gagawa noon? Si Lord sa buhay mo, sa buhay mo, sa buhay ko. Magiging masunurin tayo. Wala na yung talukbong na itim. Everyone who turns unto the Lord, the veil will be lifted. Yan po ang turo ko noong isang linggo. Yan po'y connect po iyan. Babad po ako sa pag-aaral. Kasi ako mismo ay gusto ng Lord matuto bago ko isubo sa inyo. Ako muna. Kaya babad po ako. Ang kailangan lang ay, babad sa presensya ni Lord. Kung saan ka bumabad, yun ang lalabas sa bibig mo. Pag lumabad sa'yo, bumabad ka sa mga usaping banbansa, lalabas sa bibig mo. Ay usaping pambansa. Kung anong binabaran mo. Pero ito, bumabad ako sa Word of God. Itong isineshare ko sa inyo. Lahat tayo natututo, lahat tayo nababago, lahat tayo palangit sa mga kaharap ko sa online na totoo, born again, may Holy Spirit, nababago araw-araw. Ang dating galit ang puso. Dahil sa kilos ng banal na Espiritu, hindi nagtatagal ang galit, napapalta ng pag-ibig mo, O Diyos. Diba? Natunay. Kaganda ng second service. Ay, kayo mga nakinig ng first, makinig kayo sa online. Fear becomes faith. Yan po naman talaga Yan naman ang usapan natin sa maraming panahon. Walang takot na papalta ng faith. May kasama kang Lord. Amen! Ba't ka matatakot? Kaya nga, handa tayo. Amen! Ready tayo kapag ang naganap ay nauna ang tribulation. Sinong handa? Ngayon, nasa testing tayo ngayon. Inihanda ni Lord ang puso natin.
Huwag mong ipagpapalit sa pagkain ang papuntang langit. Huwag mong ipagpapalit ang hilig ng laman versus papuntang langit. You have now, the sinful desire has been changed because you have now a new heart. Na-transplant na nung tayo makakilala sa Lord. Nasaan dito ang nakaranas ng supernatural move of God? Nakaranas ka ng heart transplant. Wala pa kay Lord. Kaya yung mga na-transplant na ang puso spiritually, fear becomes faith. Pagharap, kung may katakot-takot na problema, may faith ka naman. Hawak ko ang faith. Nawawalan na ng kapangyarihan ng anumang uri ng addiction. Yun ang totoo. Iba na, hindi ka na addict sa anumang bagay. Ikaw ay gusto mo lagi ikausapin si Lord. Yan po'y nangyayari. Kaya ang ating Apostle Bishop, laging kausap si Lord. Allah, kapag kami minsan, naranasan po namin, magkausap kami ng Rebelso, nariyan ng Apostle, abay nakabuo ng awit sa aming pagtutuusap patungkol kay Lord. Sabi niya, nakabuo ako ng awit habang kayo ay nag-uusap patungkol kay Lord. Aba, kasi lagi sa kanyang heart, si Lord. Are you listening? So, yung pagiging addiction, nawawala ng kapangyarihan. Saan ka mang addicted? Vices o saan mang uri ng addiction na mali. Masarap pang maging addict sa presensya ni Lord. Yan ang tama. Lalakas ka. Lalakas ka. Inaawitan mo si Lord. Bigla na lang lalabas sa iyong O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Lalabas na lang yun. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Sabay-sabay tayo. Hindi mo iniwan, kahit kay saglit man lang, pag-ibig mo sa akin. Lagi nang pag may sitwasyon kang hindi maganda, dinideklarahan mo, God, O Diyos, kahit kailan. Hopelessness becomes purpose. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Meron kang buhay na pag-asa. Yan ang mga na-transplant na ang heart. May buhay kang pag-asa sa Panginoon that God is always at work behind your faithful prayers, that all things work together for the good of those who love Him. Na si Lord hindi pa tapos. The best is yet to come. Na magandang inihanda ng Lord sa iyo at sa akin. Hindi pa nakita ng ating mata, hindi sumagi sa ating isip, ni nahawakan ng ating mga kamay ang inihanda ng Diyos dun sa langit at sa lupa. Sino naniniwala ron? Kaya we are blessed. And the example here, Saul who became Paul. Ito ay example kung paano nagkaroon ng heart transplant. Kung paano nagkaroon ng transformation only through God. Si Saul na naging Paul. Si Saul ay taga-usig ng Christians. Inaaresto niya ang mga believers. Pero nang makatagpo niya si Jesus sa daan papuntang Damascus, nabago ang kanyang buhay. Nabago. Lumiwanag. Alam niyo, si Saul po ay nabulag. For 3 days. Kailangan pa siyang puntahan ni Ananias. Kinausap ni Lord si Ananias na puntahan si Saul. At ipinag-pray. At noon na-receive ang baptism of the Holy Spirit. At doon natanggal ang kaliskis. Nagpakita ng vision kay Saul. Si Lord.
At siya'y nabago because of the power of the Holy Spirit of Christ. Anong nangyari? Natumba siya. At may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po kayo, Panginoon? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Kapag ang mga Kristiyanong naghahayag ng Word of God ay inuusig at pinepersecute despite ng ginagawang tama, makinig kayo, hindi tayong inuusig si Lord. Ano man ang ating ginagawa sa ating kapwa, kay Lord nating ginagawa. Mag-ingat tayo. Kaya sabi ni Saulo, sino po kayo, Panginoon? Sabi niya, sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Kaya don't speak negative against anyone. Sabi mo sa iyong kapartner, partner, beware, mag-ingat ka. Huwag kang magsasalita ng words against. Why? Nakikinig si Lord. At agad niyang ipinangaral dahil si Pablo, si Saul na naging Pablo ay nagbago. Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat na nakarinig sa kanya. Sinabi nila, hindi ba't ito ang lalaking nagpahirap sa mga sumasampalataya kay Jesus sa Jerusalem? Hindi ba't naparito siya para hulihin sila at dalhin sa mga namamahalang pari? Hindi nangyari yun. Hindi nangyari ang plano ni Pablo, ni Saul, na hulihin ang mananampalataya. Why? Na-encuentro si Lord. People of God, everyone in the world must encounter Jesus to be changed. Ikaw at ako, na-encuentro naman niya si Lord. At ngayon, na-encuentro mo through the message I'm speaking to you. And you will be changed. Sabi ko, you will be changed. There will be a great transformation because of the message of the Word of God. Palapakan natin si Lord. Sabihin mo sa iyong kapartner, partner, may totoong pagbabago kapag nai-encuentro si Kristo. May totoong pagbabago. Na-encuentro natin si Christ through the Word, through the message. At tayo uuwing lahat ay binago. Sabi ko, uuwi tayo mas masaya, uuwi tayo mas malakas, uuwi tayo mas magaling, uuwi tayo mas malaya, uuwi tayong tunay na may bagong puso para sa bagong buhay. Palakpakan natin si Lord. Ang persecutor na si Saul na naging Pablo ay naging preacher. Ang kaaway ng church became an apostle. Only God can change a human heart. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, habang may buhay ang tao, may pag-asa. And this is the warning. Do not harden the new heart. This is the warning. Huwag mo nang pagmatigasin ang bagong puso. Hebrew 3:15, do not harden your hearts. Even a new heart can become cold if neglected. Huwag mo nang pagtitigasin ang bagong puso. Sino rito ang tunay na born again? Nasa iyo si Holy Spirit, may bago ka ng puso. Huwag mo na yung pagtitigasin. Pag hindi naalagaan ang puso, nagiging matigas dahil ang kasalanan. Ang nagpapatigas sa puso ay kasalanan. A healthy plant can still die if not watered. Kahit ang halamang malago, kapag hindi naalagaan, ito'y namamatay. Ganon din ang ating puso. Do not harden our heart. Hebrew 3:15. Kaya ang panalangin ito ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Hindi ko alam, baka ngayon ay pagod ka. Hindi ko alam kung meron ditong sugatan.
Hindi ko alam kung sino you feel guilty. Kausapin ka ni Lord. You feel spiritually dry, hindi ko alam. Pero ang alam ko, ngayon, na-uplift ang iyong faith. Ang alam ko, yung kaninang pumunta ka rito, ikaw ay discouraged, ngayon ay na-encourage ka. Pero wag mong pagtitigasin muli ang iyong puso. Sino nangangako na hindi ka napapayag ng iyong puso ay maging matigas dahil sa kasalanan? Taas ang kamay. Tumayo ka ngayon. Tumayo ka. Today, God is offering you a new heart. Wag mo na lang. Alagaan mo yung puso. A new spirit. A new life. Alagaan mo yung puso. Sabihin mo sa iyong sarili, aalagaan ko. Aalagaan kita, aking puso. Sabi ni Lord, come unto me, all of you who are labor and are heavy laden. I will give you rest. Pagod ka na ba? Come to the Lord with a humble heart. Come to the Lord. Focus unto the Lord right now. Focus. Focus. Hindi mo kailangan maging perfect, kapatid. Hindi mo kailangan maging perfect bago lumapit sa Diyos. You only need a willing heart. Are you willing to be changed? Hindi mo kailangan maging perfect. Only God is perfect. Ang gusto lang ni Lord ay willing heart. Taas ang kamay na willing kang magbago. Willing ka na yung kasalanan nagpapatigas ng puso ay iiwasan mo. Never again. This is the warning. Never again to harden your heart. Huwag mo lang ipanalangin, Lord, change my situation. Ipanalangin mo ngayon, Lord, change my heart. Because when God changes the heart, He changes the whole. Naniniwala po ba tayo doon? Surrender mo kay Lord. Surrender. I-surrender mo sa Kanya ang old heart. Sige, surrender. At sabihin mo, create in me a heart, a new heart, and give me a new life. Sige, sabihin mo kay Lord, create in me a new heart and a new life. Ako'y naniniwala, nananalig sa iyo. Jesus Christ, my Lord and my transformer. Patawad, Lord. For the times I hardened my heart. Patawad, Lord. Kung ako'y may panahon na ako'y nagmatigas sa iyo, patawad. Create in me a clean heart, Lord. Oh God, create in me. Remove bitterness, Lord. Sige, come on. Remove bitterness. Remove pride. Kung may natitira pa. Remove fear and sin from my life. Renew my spirit and help me live according to your will. Help me live according to your will. Salamat, Panginoong Jesus, that no life is too broken for your grace. I am a new creation in Christ. Sige, come on, I am a new creation in Christ. The old is gone, the new has come. I am a new creation. At umawi tayo ngayon sa Panginoon matapos nating i-declare ang pagsisisi at pagpapabago. Awitan natin ngayon.
pangako, I'm holding. Sealed by the blood of Jesus, at this time, sasabihin namin sa'yo, ibigin ka, O Diyos, ng higit